Hulikam na karambola sa Alubihid, Misamis Oriental. Mabilis ang takbo ng truck na yan hanggang tumagilid ito sa bahagi ng National Highway. Tinamaan nito ang isang sasakyan. Humiwalay at dumuusdos ang container ng truck at tumama sa isa pang sasakyan. May ilan pang sasakyan na nadamay sa karambola. Nasawi ang driver ng truck habang sugatan ng driver ng sasakyan na tinamaan ng container. Ayon sa pulisya, sumabog ang gulong ng truck dahil umano sa bigat ng karga nito at posibleng sa init na rin daw ng panahon. Nagkareglo na ang operator ng truck at ang mga nadamay sa karambola. Hulikam sa Antipolo, Rizal, isang lalaki ang malapitang binaril habang nasa terminal ng jeep. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang terminal ng modern jeepney sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City madaling araw kahapon, kitang papasok ang isang lalaking nakasuot ng helmet. Sa isa pang CCTV, lumapit ang lalaking naka-helmet sa isang lalaking nakaupo at nagsi-cellphone. Nang biglang, binaril niya sa ulo ang lalaking nakaupo na napag-alamang driver ng modern jeep. Pagkatapos ay tumakas ang gunman. Kasamang ilang tauhan ng barangay, rumisponde ang Antipolo Police sa insidente. So, pagdating nila doon, nakita nila binubuhat na at tuguan na po yung biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Base sa inisyal na investigasyon, naghihintay na makabiyahe ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Ayon sa isang tauhan ng terminal na katrabaho ng biktima, saksi sa insidente ang isa pa nilang driver at kahera. Wala raw silang alam na may nakaaway ang biktima bago ang pamamaril. Total shock po talaga kami. Wala namang problema sa pag-uugali niya. Sana po mahuli na. Ano po? Mahuli. Pinapabayan na po namin sa mga pulis. Masyadong brutal yung ginawa niya. Hindi makatarungan talaga. Matapos ang pamamaril, nasa pool sa CCTV ang pagtakas ng gunman na umangkas sa kasama niyang rider. Ayon po sa CCTV footage natin, ang way po nila galing pong Masinag ng pamamaril po dito sa ating biktima. Nung nabaril na po, angkas po siya ng isang rider. Tapos po, nung pabalik po sila, papunta pa rin po sila ng Masinag. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Antipolo Police pero wala pa silang tugon. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang manhunt operation sa gunman. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libingan ng mga mahihirap, alipin at hinatulan ng kamatayan noong sinaunang Roma ang lugar kung saan hiniling ni Pope Francis na mailibing. Sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy ang napiling huling hantungan ng Santo Papa. Iba ito sa tradisyonal na libingan ng mga Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Sa katunayan, 1903 pa ang huling pagkakataon na nasa labas ng Vatican inilibing ang isang Santo Papa. Pero hindi si Pope Francis ang unang Santo Papa na ililibing sa Basilica of St. Mary Major. Kaugnay po sa public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican City at sa listahan ng mga papabil o pagpipilian bilang susunod na Santo Papa, kausapin po natin ang isa sa mga pari ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, si Father Bong Bayaras. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po dito mula sa Roma, Miss Connie. Opo. Kamusta po ang inyong karanasan sa pagpila sa St. Peter's Basilica kasabay po ng iba pang mga pumila no? Galing sa iba't ibang bansa pa? Kagabi nandun kami, nagsimula kami ng mga alas 7 ng gabi, nakapasok na kami mga alas 11. So umabot ng mga 4 na oras hanggang 5 oras yung pagpila. At dun sa unang announcement, parang hanggang alas 12 lang yung open, pero napansin namin hanggang alauna meron pa rin pumapasok. Mukhang lagpas alauna, 1:30 pa nagpapapasok pa sila. No, kaya medyo nag-e-extend din sila ng oras para ma-accommodate pa yung mas maraming tao para makapagbigay-pugay sa ating Santo Papa. Opo, talagang marami nagmamahal sa ating Santo Papa. At maaari niyo bang ibahagi sa amin yung mga pagkakataon na nakausap niyo ng harapan o nakasama si Pope Francis? Yung pagkakataon lang na yun, yung nung 2015, nung dumalaw siya sa Pilipinas, so kasama ako dun sa mga naghanda para dun sa papal visit at
mabigyan naman ako ng pagkakataon na makadaupang palad siya bago dun sa misa sa Manila Cathedral. At memorable yung pagkakataon na yun para bang nung nakita ko siya ng malapitan, tinatapik-tapik ko yung sarili ko. Sabi ko, gising ba talaga ako? Di ba ako nananaginip itong mga pagkakataon na to? At yun yung mga pagkakataon na nakadaupang palad ko siya. Dito naman sa Roma, may mga pagkakataon din na pag gusto namin siyang mapakinggan, may general audience kasi siya dito sa Roma every Wednesday at kada linggo, lumalabas din siya pag may Angelus at nagbibigay ng mensahe, pag gusto namin makita at gusto namin siya mapakinggan, yan yung mga pagkakataong na napupuntahan at nakikita namin siya. Opo, ano ho ba yung mga pagbabago kaya naaasahan sa programa o seremonya ho na gagawin sa libing ng yumaon nating Santo Papa? Gaya na rin nung nabanggit kanina 'no, na hindi ito yung bago pagkatapos ng ilang taon, ay ililibing siya sa Saint Mary Major, sa Basilica of Saint Mary Major. Hindi naman ito kalayuan sa St. Peter's Basilica, pero ito yung isa sa 4 na major basilicas dito sa Roma. At napakagandang senyales o napakagandang larawan yun na siya'y ililibing, na Opo. ayon din sa kanyang kahilingan na malapit siya dun sa kanyang ina o sa ating ina. At ang gandang senyales kasi kung makikita niyo yung dating mga ginagawa niya bago siya umalis ng bansa o bago siya umalis ng Roma, bago siya umalis ng Vatican, kapag may dadalawin siyang ibang bansa, lagi siyang dumadaan do'n para bang anak na nagpapaalam sa nanay 'no, na aalis muna po ako, gabayan niyo po ako. At pagkatapos ng kanyang papal visit sa isang bansa, dumadaan din siya do'n at magpapaalam din na para bang isang anak din nagsasabi na, "Nanay, nakauwi na po ako," 'no. Yun yung Nakabalik na. gawain niya, laging gawain niya yun kapag ay may papal visit o di kaya may mga pagkakataon na gusto niyang magdasal Opo. dun sa kapilya na iyon. Opo, kayo ho ba sa Pontificio Colegio Filipino may magiging partisipasyon sa mismong araw po ng libing? Nag-uusap-usap din kaming mga pari dito na anong oras kami pupunta dun sa araw ng libing, 'no, dahil inaasahan din namin na marami ang makikibahagi dun sa araw ng paglilibing. Magko-concelebrate din kami dun sa funeral mass niya sa Sabado. I see. At kaugnay naman po sa hihiranging susunod na Santo Papa, ano ho masasabi ninyo sa mga ika nga ay nasa listahan ng Papabile kung saan kabilang po si Cardinal Tagle? Alam niyo, may kasabihan dito, o di ko alam kung narinig niyo na rin 'no. If a person enters the conclave a pope, he goes out of it as a cardinal 'no. Oh. Madalas kung sino yung mga naririnig 'no na, ito yung susunod na papa, ito yung magiging next pope 'no, siya yung madalas na hindi na boboto o hindi Oh. nahihirang. Kaya siguro sa pagkakataon nito maganda lang na ipagdasal 'no at manalangin 'no, dahil yun naman yung magiging proseso ng conclave, na hindi naman ito ordinaryong eleksyon 'no, hindi naman siya Yes. ordinaryong classroom election na magtataasan lang ng kamay, siya na yung class president natin 'no, hindi. Ito'y nasa diwa ng pananalangin 'no. Sinisimulan nila sa isang panalangin o di kaya yung buong proseso ay isang panalangin na hinihiling yung paggabay ng Espiritu Santo para mahirang o mapili nila yung karapat-dapat na magiging susunod na Santo Papa. Ayun, talagang gabay ng Espiritu Santo ang dapat. Mm. Maraming salamat po sa inyo, Father Bong Bayaras, isa po sa mga pari ng Pontificio Colegio Filipino dyan sa Roma. Thank you. Maraming salamat po. Nagbigay pugay at sinariwa ng ilang celebrity sa iba't ibang panig ng mundo ang mga iniiwang alaala ni Pope Francis. Si Kapuso comedian Michael V. inalala si Pope Francis sa pamamagitan ng iginuhit niyang larawan ng Santo Papa. Ni-reshare din ni Tom Rodriguez ang kanyang obra nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas noong 2015. Inalala rin ni American actor Leonardo DiCaprio ang sandaling nakasama niya ang Santo Papa sa kanilang pulong tungkol sa climate change noong 2016. Isa raw inspirasyon si Pope Francis para sa mga environmentalist sa buong mundo. Karangalan naman daw para kay American TV host Jimmy Fallon na makita at mapatawa si Pope Francis.
Inalala rin ni American actress at comedian Whoopi Goldberg ang pagiging makatao at mapagmahal ni Pope Francis. Habang si Spanish actor Antonio Banderas, inalala ang pagpapakita ng kabaitan ng Santo Papa sa mga nangangailangan. Kasunod po ng pagpanaw ni national artist at tinaguriang superstar na si Nora Honor, inanunsyo ng Malacanang na gagawaran siya ng Presidential Medal of Merit. Makatatanggap din ng kaparehas na parangal ang mga yumaong sina Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, Philippine movie icon at veteran actress Gloria Romero, at ang Pinay chef at restaurateur Margarita Flores. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gagawin ang seremonya ng pagbibigay ng pagkilala sa May 4. Isa ang Presidential Medal of Merit sa mga pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa mga individual para sa kanilang kontribusyon sa nation building. Kalahok na rin at hindi lang daw observers ang United Kingdom sa nagpapatuloy na 2025 Balikatan exercises. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Laura Bufis, 9 na British Commando Forces ang kasali sa mga pagsasanay hanggang sa May 9. Una nang naimbitahan ng Japan at Australia bilang kalahok sa Balikatan. Sa pagsali ng UK sa Balikatan exercises, asahan daw na lalo pang lalakas ang kooperasyon ng militar at depensa ng Pilipinas at UK. Kabilang dyan ang suporta ng UK sa Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea.